Sa mga biyayang ito, gamitin mo ito, Panginoon. Hallelujah. Sa mga pagpapalang ito, Panginoon, sa mga gawain, O God. Kay Lord, binsan pa, Ama, dalangin namin na mangusap ka muli sa mga oras na ito, Panginoon, sa labing oras. Gamitin mo, Panginoon, ang iyong itatayong lingkod sa umagang ito, Panginoon, upang mapakain ang iyong mga anak sa umagang ito, Panginoon. Huwag mong hayaan, Panginoon, sa umagang ito na ang kaaway, ang siyang manggugulo sa aming kaisipan, itali mo ito, Panginoon, hanggang matapos ang serbisyong ito. Hallelujah. Na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay puno ng iyong mga pagpapala sa magitan ng mga salita mamaya hanggang sa aming pag-uwi sa aming tahanan. Kaya purihin ka, Ma, ang lahat ng ito binabalik namin sa dakilang pangalan. In Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah. So siguro, nice ko munang tawagin si Pastor Ed. Amen. Upang mag-introduce. Amen. Tayo may guest ngayon, si Pastor Dante. At siguro isang awit muna. Awit na consecration. Maganda po tayo, makinig. Amen na ibabahagi sa atin, ating tanggapin. I give you my heart. Habang inanyayaan ang salita ng Panginoon, pasukin sa ating mga puso. Hallelujah. Glory to God. Lord, with all Amen. my heart, Pastor Dante. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your ways in me. Amen. Tayo po ay makipagbukas dito po sa aklat po ng Episo. Ephesians chapter 2 verses 10 hanggang sa 12. Sabi po dito sa Tagalog na salin, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo, Jesus, para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos nang una pang siya nating lakaran. Kaya nga, alalahanin ninyo na kayo'y noong una mga hintil sa laman, tinawag na di pagtutuli niyaon, tinawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Verse 12, na kayo ng panahong yaon ay may mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Purihin po ang pagkabasa ng banal na kasulatan. So dito po sa verse 10 ko lang po
nais kunin. I know, sabi doon, sapagkat kayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una pang siya'y nating lakaran. Tayo po'y manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa araw na ito muli na dinako mo ang aming mga panyapak sa lugar na ito upang kami ay sama-sama na magpasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong hindi masayod na pag-ibig sa amin ay tunay nga sa kabila ng aming pong pagkukulang, nariyan ka lagi na umaantabay. Salamat po o Diyos sa Banal Santong Espiritu na siyang gumagabay at nangunguna sa amin. Alam namin o Diyos na ililid po kami sa katotohanan ngayong araw na ito. Sa iyo po namin ibabalik ang papuri, parangal sa natatanging pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo na po ay pwede na pong umupo mga kapatid. Praise the Lord. So, doon po dito muna po sa Chaterian Church Age, may nakasulat doon, Revelation chapter 2 verse 19. Ang sabi po, I know thy works and love and service and faith and thy patience and thy works, and the last to be more than the first. Ayon po sa ating pong propeta, mga kapatid, ay makita mo po yung introductory remarks po niya. I know thy works. Ang ating pong Panginoong Jesucristo, mga kapatid, siya mismo ang nagsabi, believe me for the very work's sake. Binibigyan niya po ng impasya on His own works while on earth. Mga kapatid, alam niyo po kung bakit ito po yung nais ko pong i-share. Alam niyo po, nung sinabi ni pastor na, pastor ikaw sa Sunday, Monday pa lang po, sa totoo lang po, na po ako, nagre-review talaga. Hindi ko po alam kung ano po yung ituturo ko. Mga kapatid, hanggang sa dumating na naman ng hapon, ito naman, kailangan ko mag-prepare na naman para sa gabi. Kasi gabi-gabi po, nagtuturo po ako. 8:30 to 10 po. Ganon naman, kinabukasan, ganon naman. Umabot po na hanggang Sabado, mga kapatid. Nandun po yung kagulumihanan minsan, pero sabi ko kagabi, hindi muna ako magtuturo kaya, para mag-prepare ako. Gayon pa man, mga kapatid, ay nilid ako ng Panginoon dito, kaya sa pagturo ko po kagabi, ayun, namulat po ako. Ito pala yung po pwede kong dalhin sa mga kapatiran. Mayroon pong sinasabi rito na naglumatak sa aking puso, mga kapatid, na sinabi ng ating propeta doon sa Chaterian din, mga kapatid. Ang sabi doon, they haven't realized the effect of this last days spirit. The effect of this last day spirit, kinakailangan po ay ma-recall na naman natin, sapagkat naalala ko ay nasa kapanahunan po tayo na ito po ay huling kapanahunan na. Kaya wala na pong susunod na kapanahunan. So dito po ako dinako, mga kapatid, sa Revelation 2:19, I know thy works. Ang iyong pag-ibig, ang iyong mga gawa, ang iyong pananampalataya, and your patience, and thy works, and the last to be more
than the first. So, ang sabi ng Panginoon, believe me for the very work's sake. In-emphasize niya rito, mga kapatid, yung His own work habang noong nandito pa siya sa lupa. The works that He did were ordained of God to inspire faith in Him. Mga kapatid, hinalimbawa niya po, yung mga gawa para tayo po ay ma-inspire sa Kanya. Sapagkat, bagamat ang gawa ay hindi nagdadala ng kaligtasan, subalit mga kapatid, bilang mga bride o mga tinubos o mga pinili at tinawag ng ating pong Panginoon, kasunod po yung mga gawa. Kasi po pag hindi po kasunod po yung mga gawa, wala po tayong kwenta eh. Amen? Hindi natin nalalaman na yung spirit na nilalakaran po natin ay nasa kamunduhan na pala. No? Marami pong mga sabi ko nga sa tanong ko kay Pastor noon, Pastor, kahit po ba malimit mag-church o masipag sa kabanalan, sa gawain dito sa church, pwede bang malus din po yon? Yes, Pastor, po pwede. Mga kapatid, yun pala ay ito po yung tinatawag na mga Kristiyano na hindi po nabigyan o hindi po sila guided by the Holy Spirit. Kumbaga, Christian flesh po sila. Hindi po sila spiritual-minded na Kristiyano. Ibig sabihin pala, marami pala dito sa mga church din, nakikita po natin, alam nyo, binabantayan ko po yung mga nagtuturo dito, mga kapwa pa pastor, marami po sila mga sinasambit, mga kapatid, na talagang nadadagdagan, nababawasan yung salita ng Panginoon at ini-interpret nila lalo yung na-interpret na ng ating pong propeta. Ano po? Kaya tumatagilid kung minsan. At kung kayo po ay mapagbantay, because we are guided by the Holy Spirit, mapapagtanto mo ang lahat ng mga bagay na ito. Hindi na po kailangan na, kasi pastor, hindi po mataas ang aking pinag-aralan, mababa lang. Alam niyo po, wala pong pinipili ang Holy Spirit. Once na i-guide ka ng Holy Spirit, ipapaunawa niya ang lahat ng mga bagay, walang matatago para sa iyo. Amen? Kaya yun po yung nais ko pong isa sa mga iparating sa ating mga kapatid. Pero dito muna po tayo. Sabi ng ating pong kapatid, the works that He did were ordained of God to inspire faith in Him. It was a great part of His ministry. Yung pong kanyang hindi lamang po yung mga sinalita o isinambitla ng ating pong Panginoon nandito po sa lupa, bagkos yung pong mga ginawa niya. Kaya nga, wag niyo akong paniligan kung ang aking mga ginagawa ay hindi mula sa Diyos. Amen? Kaya ma-inspired po tayo doon, dapat. At sabi doon, it is a great part of His ministry. His Holy Spirit in the Apostles Paul said, for we are His workmanship. Tayo po ay gawa niya, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Ephesians 2:10, yung binasa po natin, sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Kaya nga kailangan po rito mga kapatid, bilang tinawag, bilang elect ng ating pong Panginoon, bilang bride,
mga kapatid, ay sa paggawa po natin ng mga mabubuti na gawa ay para po tayo nagtatahi, ay mga kababayan ay naggagansilyo ng kanilang damit, mga kapatid. At marami pong nagpasimula na at yung iba halos matapos na. At naniniwala po tayo bago dumating ang Panginoon, kukunin niya tayo, tapos na po yung magagandang damit po natin. Amen? Hallelujah. So, napaka-importante yung salitang created in Him. Dahil pag hindi mo alam na ikaw ay gawa ng Diyos, hindi mo alam kung saan ka nagmula, hindi mo alam kung ano yung panuntunan sa buhay, ibig sabihin, hindi mo alam ang mga bagay na alinsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya kinakailangan ay maalaman ng mga mananampalataya ito. Sapagkat kapag hindi mo napansin ito, mga kapatid, mababaliwala mo yung effect of this last day spirit. Baka tayo bumagsak, mga kapatid. So, laging pinapaalalanan tayo ng ating propeta. Chaterian pa rin, church age. Now works will never take the place of faith. Alam natin po yon, mga kapatid. Noon pa man, sapagkat tayo po ay nakasalig lamang sa biyaya ng ating pong Panginoong Diyos. At but works will show forth our faith already placed in Him. So yung good works won't save us, mga kapatid. But they will come forth out of the saved life as a fruit unto the Lord. Kung ikaw ay ligtas, natural, mga kapatid, susunod po yung mga mabubuting gawa. Yung nga pong mga tao na hindi ligtas naghahangad po na gumawa ng kabutihan. How much more yung mga elected people? How much more yung mga predestined people? How much more yung pakakasalan ng ating pong Panginoon? Amen? Napakasarap mga kapatid. Napakasarap yung mga mensahe kapag nanamnamin mo. Naunawaan mo na, naiintindihan mo kung ano yung nais iparating sa atin, mga kapatid. Ang isang mga horrible or yung pinaka-terribly, sabihin na lang natin, in the sight of God is for men to do evil works and then say that they are doing the will of the Lord. No? Papayag po ba kayo? Papayag po ba kayo? Alam natin na sila po ay alam natin na sila po ay gumagawa ng mga kasamaan. Gumagawa ng mga hindi alinsunod sa salita ng ating pong Panginoon. At hindi iba ang turing nila sa ating Panginoon. Hindi nila kinikilala bilang Panginoon. Mga kapatid, at sila po pa ang magsasabi na sila po ay mga matuwid. At sila po ay sila po ba ang napaparangalan ng Diyos? Hindi po tayo papayag doon, mga kapatid. So ito po yung mga version ng mga bishop, sabi ng ating propeta, even the popes, the hierarchy of Rome were doing. They were killing, maiming, and doing all manner of evil in the name of the Lord. They live out lives exactly opposite to what the Word teaches. So wala po sila sa lugar na magsabi na sila sa Panginoon sapagkat yung salita ng Panginoon, pinifervert nila. Alam niyo po kung iisahin po natin, mga kapatid, ito pong chaterian
ito pong Tiyatirian, hindi, doon sa Ephesians, saying lang sila, mga kapatid. Subalit nung dumating sa Smyrnian, mingling na. Na po, wala na pong magawa yung mga kapatiran. Hanggang sa dumating po ng Pergamian. Smyrnian, Pergamian, mga kapatid, nalus nila totally ang salita ng ating pong Panginoon. But there are those few men na humiwalay, mga kapatid, na siyang humawak lubusan sa salita ng Panginoon. Gayon ng gayon, mga kapatid. Kaya nga naalala ko ito pong Laodicean, ito sa totoo lang, marami na po tayo nito eh. Amen? Pero para sa kanila, kukunti pa rin tayo. Pero ilan kaya ang maliligtas kung nanamberan mo ang bansang Pilipinas? Kung sinasabi ng propeta, 1 in a million, ang Pilipino 130 million. Mga kapatid, paano kung 130 lang? Pasok ba tayo, mga kapatid? 130 lang porsyento yung tunay na nagdadala sa pangalan ng ating pong Panginoon. O ibig sabihin, yung pong mga binanal ng ating pong Panginoon. Alam niyo po, kaya ko dito na lang sinimulan dito po sa Tiyatirian sapagkat lugmok sobra ang mga buhay ng mga Kristiyano noon. Hanggang sa dumating po yung mga kapatid, yung kasunod na panahon. At dito po talagang makita po natin yung dark age na kung saan ay tunay na namutawi sa mga kapatiran po natin na noong una. Subalit, ang Diyos ay hindi po naging pabaya. Makikita po natin, mga kapatid. Kaya nga dito ay sinabi ng ating propeta dito po sa the Tiyatirian Church, sa eulogy niya, I want to give you warning right here. Sabi. It says, concerning the last days, that because of abounding iniquity, the love of many will wax cold. Dito pa lang sa Tiyatirian, hinalimbawa na niya yung parating na panahon, the Laodicean. Nakita na ng ating pong beloved bishop, prophet, mga kapatid, ang mangyayari sa huling kapanahunan, sa kapanahunan ng Tiyatirian at sa Sardisian, mga kapatid, hanggang sa dumating po ang Philadelphian. Nakita na niya po kung ano ang klaseng spirit mayroon po tayo sa Laodicean. Kaya nga dito'y pinag-iingat po tayo sapagkat sabi nga ng 24 ng Matthew, even the very elect shall be deceived. But the very elect people of God ay hindi talaga madideceive sapagkat sila po ay tinawag at pinili na makapagpapatuloy kahit anong mangyari. Amen? Yun po. I want to give you warning right here. It says concerning the last days that because of abounding iniquity, the love of many will wax cold. In the Laodicean or last age, ang kanila pong may makikita mo yung tinatawag na pag-ibig sa sarili at pag-ibig ng mga material things. Ang sabi doon, will take place of the true love of God. Yun po yung ipapalit po nila sa pag-ibig ng Diyos. Alam nyo, mga kapatid, nakakalungkot kung minsan. Kung pwede mong idikdik sana sa mga tao
na ating pong mga nakakasalamuha na our hope of glory, walang iba kundi si Jesus Christ. Kapatid, hindi po sa material na yan. Ang material o ang mga bagay sa mundong ito ay natatanga. Lumilipas, kamakailan lang sa amin, malapit sa amin, nasunugan. No po, maaaring maayos yung kanilang bahay, tahanan, no? Wala na pong panahon sa pagsamba sa Diyos. Nandun sa loob ng bahay na kung saan, kung ano ang kanyang ginagawa. Mga kapatid, pero dumating po ng sakuna, lahat po yan ay limos lahat. Wala pong naiwan. So, makikita mo dito na hindi yan ang mga bagay-bagay ang pwede nating pagsandigan sa buhay sapagkat lahat po yan ay para dito lamang sa mundong ito. Hindi po siya pwedeng makarating doon. Amen? So, self-love and love of material things will take the place of the true love of God. So we need to guard, sabi ng ating pong propeta, we need to guard against the power of sin these last days. At dito marami pong nahihirapan sapagkat hindi po nga nila naaalaman o maalaman ang mga epekto ng espiritu ng huling kapanahunan. Mga kapatid. So, tignan nyo, pagmasdan nyo po ang ating pong kapaligiran. No po, hanggang doon, papunta doon sa school, papunta doon sa office natin, any field that we have, saan ka man naroroon, kahit sa bahay mo, field mo yan, ministry mo yan eh. Kahit saan ka pumunta, ministry mo yan. Hanggang doon sa kung may Kristiyano man doon sa Kongreso, sa Senado nga, may mga pastor pa, mga kapatid na naturingan. Amen? Ang dami pala. No? Marami pala silang pastor na ngayon ko lang nalaman, nagkaroon ng mga problema. Mga kapatid. Pero, ano po yung nangyayari? Hindi po sila naging mapagbantay sa mga espiritu na pakanan ng kaaway sa kapanahunan natin. Alam naman natin, mga kapatid, na nagdudumagli ang kaaway sapagkat tandaanan niyo po, ito pong huling panahon na ito, wala na pong ibang kasunod nito. After rapture, mga kapatid, anong mangyayari? Aalis na po rito. Ang tagagabay, pupunta na po doon sa bayan ng ating pambayan, kukunin ang 144,000 Jewish people, the legit Israelites, mga kapatid. At paano na po yung magiging buhay ng bawat isa kapag naiwan ka, kapatid? Na po, hindi ka po pwedeng, kapag nagkaroon ng chaos and destruction dito sa mundong ito, mangyayari po yon. Sapagkat sabi ng Biblia, higit pa. Yung nangyari nung kapanahunan, alam niyo po, pag isa-isain po natin, yung Chaterian, doon pa lamang po sa Pergamian, halos matapos na po yung Pergamian. 312 AD to 606, bago dumating ang 606, nag-i-start na po yan yung Dark Age, hanggang sa Sardisian, hanggang sa Chaterian, umabot pa yan. Dalawang magkasunod na panahon, mga kapatid, ay tunay nga po na naghirap ang mga kapwa Kristiyano. Kaya nga iilan lamang yung mga natira. Yes, there are those remnants. Pero iilan lamang po sila. Mga kapatid, kung isa-isahin po natin na baybayin yon, maaring nakalimutan nyo na. Mga kapatid, pasensya na po, mababaw lang po ako mag-share kasi evangelistic ang dating ko po eh. Hallelujah.
Marami pong payag ka ba, kapatid, na kapag yung panahon nila, kapag tatlo kayo na pamilya at wala na po kayong kakainin, mayroon naman po kayong mga anak, kung ilan po yan, kailan magpalabunutan po kayo para kung sino doon, ang alin doon ang pwedeng iluto para kainin nyo, makasurvive lang po kayo. At alin po doon ang pwedeng maligtas kapag nandun sa gitna ng arena na pinaglalaruan, ipapasakmal sa mga leon, mga kapatid. At pag naglalakad ka sa karsada, nakasabit ang patay diyan sa fins ng mga sa mga bakod, mga kapatid. At ang iba, ang mga balon, hindi mo na magamit sapagkat nandun ang daming namatay na mga kababaihan doon. Ang mga tao doon ay tunay nga na hindi mo halos malirip na mangyari ang mga bagay na ito sapagkat sa harapan ng Diyos, masasabi mo na, Panginoon, pinabayaan mo na kami. Pero sabi ng Panginoon, I know. Amen? I know. Hindi po naglikat ang Panginoon. Alam niya ang mga nangyayari. Subalit mga kapatid, ang minimensahe sa atin, hindi po ito ang buhay na ito. Tayo po ay lumagi. Meron pong sibilisasyon na higit dito, mga kapatid, na dooy wala nang iyakan. Hindi ka na magluluha. Kung luluha ka man, pupunasan ng Diyos ang iyong luha mo. Mga kapatid, makikita mo na kapag ang tao ay hindi mo alam kung ano yung espiritu mayroon sa kapanahunan, maglalaro ka lang, mga kapatid. Kaya nga, alam ko dito, masugid ang mga manggagawa dito. Mga kapatid, nakita ko po nakailang dalo na rin po ako dito. Hindi ko makalimutan dito. Pasensya na kayo, mababaw. Hindi ko makalimutan dito yan. Si Brother Ryan. Yan. Pakita ka, brother. Huwag kang magtago. Yan. Si Brother Abir. Yan. Si Pastor Ridel. Yung laging nag-i-embrace yan. Yun po yung nakikita ko po rito. Yung nagbibigay ng tubig, hindi ko alam yung pangalan. Yan, si Brother. Alam mo, kahit hindi ko na kayo tignan ko lang sila Mabuborn again na ako Amen? Sila po yung hindi ko makalimutan ang pangalan. Sila, Brother Abel, Brother Ryan. Kapatid, pinaharap po kami pag nandito po kami. Kapatid. Kaya naman ako ay nagsasabi, doon sa church na yun, kakaiba. Minsan lang pa ako dumalo, pero kakita mo, kala mo, kilala ko na sila. Kilala nila ako. Kita niyo, mga kapatid. So, ibig sabihin, maganda po yung spirit mayroon po dito na po sa huling panahon. At kinakailangan lamang, mga kapatid, ay ipagpatuloy natin. Huwag po tayong maglikat. Huwag po tayong maging pabaya. Sapagkat kagaya nila, hindi po nila alam yung epekto ng last days spirit. Kaya sila po ay napahamak. So, sabi ng propeta, it is time to draw nigh to God and let Him fill our lives with His love. Mga kapatid. Or else, kung hindi, makakadama ka ng coldness. Amen? Kaya kailangan mayroon tayong spirit of continuity in doing those things. The will of God, the righteousness of God, mga kapatid. Sapagkat naghalimbawa na ang Panginoon ng kanyang mga gawa at dito po tayo na-inspired. At sa pagka-inspired natin, mga kapatid, magpapatuloy tayo sapagkat ito ang nais ng Diyos. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Amen. So,
So, doon pa rin sa Chaterian, mga kapatid, in this dark age, dark and dreadful years, doon nga sa kanila, sabi nila, dreadful years. Mga kapatid, great fear. Mas higit pa yung mangyayari sa panahon natin eh. Doon nga, may great fear. Dreadful. Mas higit po yung mangyayari ngayon, mga kapatid. No? Hallelujah. Dito lang po tayo makakita ng tipaklong ba yun? Balang na hindi na damo ang kakainin, kundi ang mga tao. Mga kapatid, alam niyo po ba kung gaano yan? Karami, mga kapatid. Kaya relate po ako, dahil nung bata pa po ako, grade 2, nagbabasketball kami sa court. Puro mga bata po kami. Tanghaling tapat, mga kapatid. Siguro mga 1978, mga ganyan. Alam niyo po ba na biglang dumilim yung court? Kasi open po yan, biglang dumilim. Yung pala, puro balang yung lumipad dun sa kataasan. Ang kapal. Iniisip ko, paano yun kapag ganun po karami ang pagkakawalan dito po sa mundong ito, mga kapatid. So, wala pong ligtas. Maliban, mga kapatid, yung mga noonang kinuha na ng ating pong Panginoon. Kaya nga, habang may pagkakataon, sabi doon, in those dark and dreadful years, the true vine held its love for God and love of the brethren. God commended them for it. Ngayon, mga kapatid, nalaman natin na sana wala rito, ano? Pero sabi ko nga, nakikinig po ako rito. Kaya may 2 church lagi. Nakikita ko eh. Kasi nasasambit ng mga iba't ibang pastor na tunay na tama ang sinabi ng propeta. In every age, mga kapatid. Sabi doon, now why does God call these churches His churches? Even though they are the false vine. The truth of the matter is that they are Christians. So pag dito sa Pilipinas nga, pag sinabi mong Christians, marami, mga kapatid, kahit na hindi nagsisimba, kahit na hindi po talagang born again, kahit hindi talaga nakaranas ng pagiging newborn, ay basta masambit niya ang pangalang Jesucristo, Kristiyano na. But they are not Christians of the Spirit. Yun po yung masama po doon. Yun po yung matindi po doon. They are churches, even though they are the false vine. The truth, sabi nga, of the matter, ulitin ko lang, is that they are Christians, but they are not Christians of the Spirit. They are Christians of the flesh. So they are bearing the name in vain, mga kapatid. Kaya sabi nun sa Mark chapter 7, verse 7, howbeit in vain though they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Kaya nga dito po sa Laodicean, mga kapatid, dito pa rin po sa Chaterian, in the Laodicean age, there will be those who call themselves Christian because they subscribe to the fine qualities of Jesus. Makita niyo, mga kapatid, kahit nga sa
Di po ba malimit na papakinggan natin? Sila lang ba ang Kristiyano? Di po ba? Naririnig po natin yung ganyan. So, pag sinisiran mo isang tao, bakit ikaw lang ba ang anak ng Diyos? Malimit po. Yun po yung kanilang mga termino. Hindi lang kayo ang anak ng Diyos, pati kami Kristiyano rin. Magkaiba-iba nga lang tayo ng mga churches, pero isa lang ang pupuntahan natin. Sabi ko, hindi. Hindi ho po pwede. Amen. Those call themselves Christians because they subscribe to the fine qualities of Jesus while reserving to themselves the right to deny the deity. Ano po? Yes. Tinatawag nila ang ating pong Panginoon. Alam nila ang kadakilaan ng Diyos. Pero sa puso at diwa po nila, hindi nila kinikilala ang kanyang pagiging Diyos. Hindi siya kinikilala ang kanyang pagiging deity, mga kapatid. So, Christian scientists have done that already, as well as multitude who preach the social gospel. Ayun. Christian scientists have done that already, as well as multitudes who preach a social gospel. Christian science, mga kapatid, malaon na po ito. Matagal na. No po? At ang nagpakanapa dito, yung babae, si Baker. At iba pa. Marami po, mga kapatid, kung titignan po natin. Christian science asserts that God is omnipotent, but Jesus is considered the Messiah divine, but not the deity. Yun po. Ibig sabihin, yung pagiging karakter niya as God at yung kanyang pagiging supreme power ay hindi nila kinikilala kay Jesus Christ. Kaya sabi nila, Christian din kami. Kaya nga marami pong mga churches nowadays na ang pagkakilala nila sa ating pong Panginoon ay Misaya lang. Yung iba naman ay tagapagligtas lang. Tao lang yung iba, mga kapatid. So hindi nila kinikilala yung kanyang pagiging character as a God at yung pagiging supreme power. Ang social gospel naman drift away from the true gospel by focusing on service rather than of God. Yun po yung mga social gospel eh. Kita nyo, yun, pumunta pa ako sa isang kaibigan ko. No? Palibasa, siyempre kaibigan mo dati, hindi naman nangangahulugan na hindi na nating kaibigan kasi nag-iba na po tayo. Abala po sila sa mga pagpapakain, sa mga hindi po masama yun, mga kapatid. Kaya lang, sa kanila po, ito po yung pundasyon nila para maligtas yung mga bata. Pero ang laking kamalian yun kasi gawa po yun ng relihiyon. Amen? Ito po yung ginagawa social gospel. Mga kapatid, mayroon pong mga mayayamang church diyan. Sa kanila, tumutulong, pero nagpapautang po sila. Amen? Naging preacher nga ako eh. Naging preacher dati po ako. May taga-singil na pastor. Ako na ng pastor, mayroong tagapag-preach. Hindi ako taga-singil, tagapag-preach lang ako. Gusto ko pong magkaroon ng mga tinatawag na tipanan or yung tinatawag na home church. Mga kapatid, ganun po. Ganun po yung ginagawa ko. Mayroon pong mga church na ganyan. Ano po? Nagpapautang po sila. Sa kanila ay tumutulong sila. At kaalinsabay yung salita ng ating pong Panginoon. Under po sila ng social gospel. Pati yung mga pagtulong, mga kapatid. Tila baga maganda. Ito po yung bait ng kaaway mga kapatid, na hindi nangaalaman na itong mga espiritu na ito po yung mga
ito po yung mga nagbibigay lalo ng barrier para hindi ka makarating doon sa tunay na patutunguhan mo. Amen? Kaya mapalad po tayo, mga kapatid. Hallelujah. So, yan po yung social gospel. Focusing on service rather than of God. Mga kapatid, wala silang pakialam sa mga tao. Kung may bago, okay lang. Nandyan ka lang, basta focus nila dito sa gawain. Focus doon sa kung papaano sila maglikom. Focus sila kung papaano sila dumami, mga kapatid. Amen. Alam niyo po, dati po akong ang gawain po talaga na pinagkaloob sa akin ng Panginoon na hindi maalis sa akin yung pag-iibanghilyo. No. Maniwala kayo o hindi, dito po sa Taguig, nagkaroon pa ako ng 21 Bible study. Ako lang po yung nagtuturo. 21 Bible study. No, araw-araw po. Kaya nga hindi ako po pwedeng magmotor, puro lakad, mga kapatid. 21 Bible study. At yun po yung lagi. Hanggang sa dumating na napagod ka na. Alam mo kung bakit ka napagod? Hindi dahil dun sa dahil ang puso mo talaga maglingkod Kaso nga lang, yung pamunuan, amen, under system siya, yung pamunuan. Kaya kailangan ipagawa nila kung ano yung ginagawa ng Darakbang movement, gagawin dito, ipapagawa sa amin, mga kapatid. At alam niyo po ba, halos makalimutan ko na ang versikulo ng Biblia. Puro knowledge. Puro knowledge, mga kapatid. So makikita mo yung mga social gospel sa kapanahunan natin. Kaya maging aware po tayo. Then, the Jezebel of Chateria, mayroon pa ba akong oras, mga kapatid, was in no mood to give up her hold upon the people. Yung Jezebel doon, mga kapatid, sa mga nagdaang Chaterian, Pergamian, Smyrnian, mga kapatid, ay patuloy. Hindi po yan naglika. Wala po siya sa mood, sabi ng ating prophet, to give up her hold upon the people. And this, we see her daughter Atalia raise her head in the Sardisian's age, with the hopes that she would be able to strangle or killing the true seed by her schemes of organization. The Sardisian church age, mga kapatid. Hallelujah. Yun. Hindi po siya naglikat, tuloy-tuloy. Pagkatapos ng Chaterian, makita mo yung spirit ni Jezebel nandun, mga kapatid. Kaya nga, Revelation 3:2, ang sabi doon sa Sardisian, be watchful and strengthen the things which remain, that are ready to die, for I have not found thy works perfect before God. Mga kapatid, so the Sardisian's age was, dapat nga sabi ng ating propeta, restoration dapat. No? Pero hindi pa pwede, hindi maaari. Sabi niya, I cannot say that. The word does not call it a restoration, but certainly calls it a reformation. Had it been a restoration, that age would have been another Pentecostal age, but it was not. The best that could be said of it was strength, that which remains, that is ready to die. Dapat ito yung para sa kanila. Strengthen that which remains, that is ready to die. Yun po yung para sa kanila, mga kapatid. Antindi, matindi. There was something missing.
Yes, sabi ng ating propeta, there certainly was. This age has justification, but it had missed sanctification and the baptism with the Holy Ghost. That is what God's original plan was. That is what they had the Pentecost. Bakit, mga kapatid? Sardisians Church Age, the warning. Bakit? Sabi ng ating propeta, listen to me. The reason for being justified and sanctified is the end that you might be baptized with the Holy Ghost. That is the reason that there is a church. It is the temple of God filled with God, even the Holy Ghost. Mga kapatid, yun po. It is the temple. The same Spirit that was in Jesus while He was here on earth, causing Him to do the mighty works which He did, came back upon the church at Pentecost, so that they did the works that He did. This age did not have those works. Kaya nga sabi niya, para nagbigay siya, kumbaga, ng halimbawa ang ating pong Panginoon upang panangnan din na mga tao, na mga followers, na mga nananalig na ng palataya, subalit hindi po nila ito ginawa. Amen? This age did not have those works. Oh, they had the written word, but not revealed word. Yun pala yung problema. Mga kapatid, kahit gustong magsipag ang isang tao, mga kapatid, alam niyo po ba na wala pong nung kabataan po namin, nagtatrabaho po ako sa gobyerno, pero hindi ko alintanin yung pagtatrabaho sa gobyerno. Pastor Reden, no? Kahit na anong mangyari, kahit malit ako doon sa trabaho, maluwag pa naman ang dati, government natin eh. Kapag pumasok na ako, walang papel eh. 2 years muna bago ako nagkaroon ng papel eh. Amen. Kung kailan ka ipipirmanin, saka ayusin yung papel mo. Hallelujah. Kaya naka 17 years ako sa government, mga kapatid. At dito, ay yun pala yung nagiging problema, no? Hindi lamang dito sa atin. Minsan, hindi natin, napapabayaan din natin o kaya nakakalimutan natin, ibig kong sabihin, na kaya pala yung ibang tao, sa kasipagan nila, kagaya ko dati, masipag po ako eh. Mga kapatid, doon sa Quezon City, dahil kasi sa itsura natin, siguro, hindi mo pagkatiwala ng pastor. No? Wala itong magagawa. Wala namang alam yan, mga kapatid. Eh, nung nawalan po ng musician, Brother Abel, may nagturo sa akin. Ako pa, ayaw kasi ayaw nga nila ako. Tinuro ako. Ayun pala, mahigpit pala ako sa pinakamahigpit. Mga kapatid, pag hindi ka mag-practice, sister, bukas hindi ka kakanta. Pagkakanta ka, kailangan nandun ako sa gitna. Kailangan ginaganon ko yan. Ginaganon ko yan. Tumitingin ka sa akin. Ibuka mo, ngumiti ka. Na, bigay. Ganon ka agad. Nandyan pa ako sa gitna. Alam niyo, brother, yan. Singer yan. Kaya nakita ko. Kahit nakatalikod po kasi ako, alam ko kung paano siya kumanta. Yan. Nabibilis ako kay brother. Gagamitin mo yan, brother, sa kapurihan ng ating pong Panginoon. Marami pong yung mga churches nowadays, sobra ang kanila pong mga ginagawa. Po. Busy po sila sa lahat ng bagay, tila baga, napakaganda, at nakakatulong. Totoo po yun, mga kapatid. Kaya lang, hindi po umaabot yung kanilang papurit parangal sa Diyos. Bilang samyo, hindi po umaabot sa ating pong Panginoon, sapagkat although they had the written word, but not revealed word. This was the Reformation period. Kaya po sila
noon din po dati. But fear not, little flock. God said, I will restore. And the reform was going to be the start of it. He was going to, according to His promise, take the church back from the deep of Satan in the dark age to the deep of God that they had at Pentecost, and in the first few years of the existence of the church. Mga kapatid, tayo lamang po yung pag-asa patungkol po dito. Yung pong mga nasa the deep of Satan, hahanguin po dapat na mga bride sila. Makita niyo po yung spirit doon sa Smyrnian, kahit nung nasa Pergamian sila, hanggang sa dumating sa Thyatirian. Alam niyo, dumating na po doon sa panahon na sila po ay lalo na nung panahon po ni Jonius sa kasi Andronicus, mga kapatid, na naging backbone po ng iglesia doon sa Roma. Dumating po yung punto, mga kapatid, na nung sila po ay nag-flourish, mga kapatid, sila po ay pinigilan, sila po ay pinakialaman ng mga impero sa panahon na yon. At sa pagpakialam nila, pinagbawalan na ito pong si Jonius at saka si Andronicus. Nung umalis po sila, dumating na po ng 46 AD, mga kapatid, hindi pa rin talagang bumalik sila at wala na pong backbone. Na-lose nila na naman yung word dahil wala po silang kagaya sa atin na kasulatan na binabasa nila upang managana yung pong salita ng ating pong Panginoon. Ang nangyari ay bumagsak po sila. Sinamantala po ng mga pagan worshippers na nakipagmingling doon, mga kapatid. Nagmingle na nga doon sa Smyrnian mga kapatid. At sinamantala nila itong church na ito, nung wala na po itong mga backbone, ito po ay pinasok ng mga pagan worshippers at naikinatuwa po ng impero. At ang nangyari, mga kapatid, ay tunay na lalo na nung nakita nitong si Victor, ay talagang lalong dinagdagan niya po yung pahirap. Dinagdagan niya po yung mga gawain doon sa kanila po mga traditional worship service doon sa church nila. At lalong hindi na po makagalaw ang mga kakristyanuhan. Kaya nga itong mga few men, yung mga pinili ng Diyos na kokonti, alam niyo po ba ang spirit mayroon sila? Kahit na pinapatay na nga sila, bumabalik pa rin sila para sabihin yung mga kapatid nila, kapatid, bumalik na kayo sa dating pananampalataya. Amen. Dito ngayon sa Laodicean, amen. Dapat ganun po yung spirit natin bilang mga bride. Pero minsan walang pakialaman, yung iba nga pagalingan. Amen. Kikita nyo, minsan nagiging pagalingan na lang. Kaya nga, mga kapatid, sa panahong ito, kinakailangan po ay tayo po ay mag-stay. Mag-stay po tayo doon sa presence ng God. Kung naintindihan mo, ang naramdaman mo, naunawaan mo, yung pagkilos ng Diyos sa puso mo, mga kapatid, na dito po ay nagbigay ng liwanag, bumuhay sa iyo, yung sinasabi ng ating kapatid kanina, na sure mo na nag-weaken sa iyo yung spirit, tandaanan mo, makikita mo sa word, makikita mo mga kapatid na yung nag-weaken sa iyo, siya rin yung nag-weaken sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo nung nasa kamatayan po siya. Amen? Mararamdaman mo po yan sapagkat ipinangako ng Diyos, mga kapatid, at even our prophet, ang makakaunawa, makakadaba ng mga bagay na ito ay yun lamang mga tinawag at pinili ng Diyos. Amen. Kaya nga,
maging mapagbantay po tayo, lalo na po sa panahong ito. Marami po akong gustong sabihin, pero wala na po akong oras, ano? Mga kapatid, nais ko pong ibigay na. Alam ko po mga kapatid na bagaman na sabi doon, thou hast a few names, even in Sardis, which have not defiled their garments, and they shall walk with me white, for they are worthy. No po? They are worthy. Maging worthy tayo sa ating pong Panginoon, tiyak wala na po tayong hanap-hanapin pa. Amen. Nasa Kanya na po lahat. Lahat, mga kapatid. Naalala ko tuloy yung kanta na inawit ko noon. Nasa harap na niya lahat eh. No? Nasa harap na niya lahat. Kaya, nasa iyo na yun kung gusto mong kumuha. Amen. Bilang anak, mga kapatid, dito ako magtatapos. Sabi ng anak ko, Pa, pwede bang kumuha ng saging? Sabi ko, yung anak ko lang ang pwedeng kumuha dyan. Anak ko siya. Eh di ako pala, oo. Eh, ngayon mo lang nalaman na anak kita, anak. Sabi ko, pag may pagkain dyan, kumuha ka kasi anak kita eh. Amen? Yung mga blessings sa atin, mga kapatid, para sa atin, inihanda na yan ng Diyos, malaon na. Hindi lang natin nakikilala, mga kapatid. At this time, alam natin, mga kapatid, na siya lahat. Ang lahat ng ating pong kailangan, lahat ng ating pong iniisip, lahat ay sa Kanya nakasalig. Magandang umaga o tanghali sa ating lahat. Tayo po ay tumayo, mga kapatid. Tayo po ay tumayo. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po na wala po kaming kalakasan. Wala po kaming lakas upang kamtin ang mga bagay na nais naming kamtin. Sa lahat ng larangan, sa buhay po namin, nais po naming kunin, nais naming puntahan, nais naming kamtin. Sa mga kapatid, ay tunay nga po na ikaw lamang ang siyang nag-aadya. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, na ipanumbalik sa amin ang tunay ng pagkatiwala sa iyo. Nalalaman po namin na wala ka pong iwanan sa buhay ng bawat isa. Hanggang sa kamatayan, bubuhayin mo po kami. Yun po ang iyong pangako, Panginoon. Ang kapangyarihan mo ay tunay na nariyan, nananagana para sa iyong mga anak. Kaya narito kami, Panginoon. Bigyan mo po kami ng spirit of continuity upang makapagpatuloy kami at alalahanin po namin ang mga bagay na nakakatisod sa panahong ito. Alalahanin po namin ang mga espiritu na hindi nakapagbibigay alinsunod sa kalooban mo. At amin pong alalahanin ang iyong salita na lumalakip sa buhay namin. Tandaanan po namin na ang boundaries po namin ay ang iyong salita, O Diyos, upang kami ay patuloy na mapagtagumpay. Sa iyo namin ibinabalik ang papuri sapagkat angkin po namin mula sa oras nito ang katagumpayan sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang lahat ba ay masaya? Amen. Tunay na narinig natin ang kahalagahan ng pananampalataya na sa huling panahon na ito ay ating i-manifest, ipatotoo. Amen. Maupo na po muna tayo, mga kapatid. At na ipinakipaglaban ng mga mensahero, mga believers sa church ages,
At sinabi ng Panginoon na without faith sa kanila, no man can please God. Kaya by faith, mga kapatid, ay nag-overcome sila sa kanilang pakikipagbaka. Now, dito sa message, sa exposition of the seven church ages, sabi, it should also be mentioned that Wesley never did desire to build a work upon a denominational or sectarian basis. Though he was an Arminian in his belief, he did not want to separate himself from the brethren on the grounds of doctrine. He was a good candidate for James, and he based his eternal life on faith and works, or living of the life, rather than simply accepting a creed or a doctrinal statement. Accepting a doctrinal statement. John Wesley died at the age of 88, having served God as few men will dare to even think they might. Kaya makita natin, mga kapatid, si John Wesley ay tumayo siya sa pananampalataya, hindi sa mga gawa lamang para itayo ang isang samahan o grupo, kundi sabi rito, though he was an Arminian in his belief, he did not want to separate himself from the brethren on the grounds of the doctrine. He was a good candidate for James. Si James, alam niyo si James? Faith without work is dead. Yun ay si James. Sino naman si Paul? Si Paul ay by faith you are saved, not of your own selves. By grace you are saved. Now, may quote ang prophet na yung grace tsaka faith cannot exist at the same time. Amen? Kailangan, mga kapatid, magwakas yung tinatawag na yung law and grace pala, Kailangan matapos muna yung law bago mag-exist yung grace. Amen? At dyan po tayo nahihirapan bilang mga believer. Diba? Kung tayo ay nasa law, ang kapatid ay panay ang bilin at bilin, utos at utos sa ating mga loved ones na sumunod at gumawa. Pero mapansin natin, kung walang pananampalatayang involved yung ating sambahayan, mangawit na lang tayo ng kakapayo, kakabilin, bilin at bilin, paulit-ulit na paglabag, paulit-ulit na pagsaway. Amen. At tunay na ang law ay isang tinatawag na tipan na nakakapagod. Can you say amen? At dito dumating ang panahon ni Paul na grace. Now, ang grace, pag tinanggap mo, hindi ibig sabihin wala ka nang gawa. Kasi po, nami-misinterpret yan ng marami. Dahil natapos na nga yung law na puro utos at utos, bilin at bilin, pumasok ang grace, nagpahinga yung tao sa mga gawa. Kasi biyaya na eh. Sabihin ng nanay, huwag mo napaluin. Grace na tayo ngayon eh. Diba? Magagalit ang ama, which is law. Ano na naman? Gabi na naman yung uwi nyo. Hindi na kayo natutulog. Sabihin ng nanay, huwag mo na pagalitan. Diba? Makakaunawa din yan. So, pansinin natin, nagdedebate yung law tsaka yung grace. Kasi law and grace cannot exist at the same time. Diba? Pag merong manifestation ng kasalanan, ang katapat niyan ay law. Diba? Kung ang sambahayan ay lipos ng kasalanan, diba? Tatapatan yan ng law. Kasi ang law ang magre-remind sa kanya na ang wages of sin is death. I-remind siya ng law, may kamatayan. Once you reject, ito ang kaparusahan. Di ba? Kagaya ng sa kalsada.
nakasulat doon ay 100 or tinatawag na 90. Nag-beat ka doon, lumampas ka, nag-100 ka. Asahan mo na sa unahan, may kakaway na sa'yo. Sir, tabi po tayo. Lumampas po kayo ng 100. Ito po, naka 140 kayo. Ay, dadahilan ka ngayon. Mag-i-expect ka ngayon ng grace, pero nakalabag ka sa law. Pero kung ang isang paglabag ay paulit-ulit mong ginagawa, minsan, kailangan ng law. Diba? Dahil ang law ang magre-remind sa iyo na mayroong penalty ang paglabag. Diba? Gusto mo grace. Sana naman may grace. Wala po ba, pwede ba na lang? Anong tawag dito? Yung warning. Diba? At hihingi ka ngayon ng biyaya doon sa enforcer. Warning na lang, boss. Diba? Kasi ngayon lang naman ako nakabit Nagsinungaling pa. Ngayon lang nakatakbo ng ganun. So, yun po mga kapatid, no, sa sambahayan, merong tinatawag na policeman. Ang policeman sa sambahayan ay ang law. Kung walang law, ang isang tahanan, ang iiral na pamumuhay sa tahanan ay anarchy. Ibig sabihin, lawless. Mabait si mama, mabait si papa, walang batas-batas dito, let's enjoy. Yun ang mangyayari sa buhay, mga kapatid. Kaya ang kasalanan ay mapapahintulutan at mapapaniwala sila na walang consequences ang tinatawag na paglabag. Pero ngayon, tingnan nyo hindi pa mga Christian yan. Gobyerno pa lang yan. Uminom ka sa labas, mga kapatid, huli ka. Maghubad-hubad ka sa labas, dampot ka. Diba? Well, wag po kayo maghubad sa labas, yung t-shirt, aalisin nyo, ay mahuli kayo. Pero nagbiro, nagpost sa Facebook, nakahubad. Hinanting siya, mga kapatid, kung saan siya. So, pansinin mo, gobyerno pa yan, hindi pa yan yung Word of God. Diba? Sa Word of God, mga kapatid, kailangan meron tayong pagsunod at pagtalima. Kasi the more na challenge natin ang Word of God sa ating katigasan, lalong bumibigat ang ating buhay. Alam niyo bang nagtataboy ng pagpapala ang katigasan ng ulo? Nagtataboy ng pagpapala ang pagiging suwail at pagiging stubborn. Ang pagpapala mailap. At ang biyaya, mga kapatid, parang hindi mo maapuhap. Kasi mga kapatid, wala doon ang biyaya. Now, hingi ka ngayon ng biyaya. Hindi naman po mga kapatid, ang katapat ng kasalanan ay biyaya Ang katapat ng kasalanan ay law. Dahil kapag ipinatawang law, matututo ka. Diba? Kaya yun po ang nangyayari mga kapatid sa mundo. Amen. May sentensya. Meron kang bubunuin. Diba? Kapag tinatawag na homicide, sabihin natin 9 years to 10 years up. Homicide. Pag murder, 20 years plus lifetime. Kasi murder Diba? Pag mga theft o small ang tawag na crimes na nagnakaw, ba? At mga pagkakamali na yung nagawa, ano po yon? Maaring 1 year o maaring mag-fine ka lang, di ba? So, yung mga tinatag na consequence na yon ay nire-remind ka ng law na hindi mo yon dapat gawin. Can you say amen? Kaya yun po ang ibig sabihin ng law and sin. Pero pagpasok ng grace, iba na po mga kapatid. Iba na ang grace. Pagdating naman ng grace, nire-remind ka ng grace na kung ang Diyos ang iyong sasampalatayahan, meron siyang biyaya para sa iyo. Ito ngayon ang grace. Ang grace, mga kapatid, hindi magmamanifest kung walang faith. Di ba? Kaya by grace, you are saved.
through faith, not of works. Kaya yung puro grace na walang kalakip na pananampalataya, mga kapatid, ay hindi po magmamanifest ang totoong habag at biyaya ng Panginoon. Kasi ang Diyos nagkaroon na nga ng grace eh. Tapos, ano pa yung grace? In-spurn o sinayang, di ba? Or winalang halaga. Ano po ang grace para sa Kanya? Hindi na kailangan para sa Kanya ang grace. Di ba? Siya ay nakatalaga sa tinatawag na judgment. Kaya merong message na warning, then judgment. Amen? So, ang mga preacher magbibigay sa iyo ng warning, diba? Ang mga magulang magbibigay sa iyo ng babala, pero ang judgment, mga kapatid, if you disobey the warning. Amen? Kung hindi mo sundin ang mga babala. Can you say amen? Kaya wag po nating baliwalain, di ba? Lalo mga naglalakbay, may nakalagay dyan, falling debris. Mag-ingat ka dyan, mga kapatid. Pag may nalaglag dyan, kahit ganyang kaliit. Pero kung mataas ang pinanggalingan yan, medyo bubukol din po yan, mga kapatid. Di ba? Pagdating mo doon sa curb, nakalagay doon, ano nakalagay doon? Anong tawag dito? Accident prone. Huwag mong baliwalay yun. Nakalagay, slow down. Marami ng buhay na binuwis yun. Kaya mag-pay attention ka sa mga warning. Diba? Dahil kung i-reject mo ang warning, ang susunod doon, judgment. Kaya bilang mga believer, alam nyo na ang mensahe. Huwag na po tayong magmatigas sa mensahe. Diba? Huwag tayong makipagpunyagi sa mensahe. Alam na natin ang kalooban ng Diyos na tayo'y dumalo, tayo'y mag-attend, sumunod sa mga services, lalo't namamalas ninyo na ang araw ay malapit na. So gusto nyo ng grace? I-manifest nyo ang faith. Grace without faith, paano ka magkakamit ng biyaya kung hindi mo naman lalakipan ng paniniwala ang bawat mensahe? Diba? Nag-preach yung pastor dito, nag-Sunday school yung ating kapatid. Kung hindi ka naman maniniwala sa bawat sinasalita, hindi dadating sa iyo ang biyaya. Can you say amen? Kaya ang biyaya dumadating kung lalakipan mo ng paniniwala ang iyong mga naririnig. Kaya pinagsama ni Brother Branham, yung faith and works, ang sabi niya ay kagaya ng husband and wife na hindi mo siya pwedeng papaghiwalayin. Kaya sabi ganun dito, mga kapatid, nasaan na ba tayo? Jesus has said, only believe, for all things are possible. To them that believe, faith and works are husband and wife. Doon sa mga believer, di ba? To them that believe, ang pananampalataya at gawa ay mag-asawa, husband and wife. Asawang lalaki yan at asawang babae. They work together. The husband work with the wife and the wife with the husband. Tingnan mo, mga kapatid, may pressure kapag wife lang ang gumagawa. Diba? Magkakaroon ng katanungan yun. Kala ko ba mahal mo ako? Bakit puro ako lang napapagod Diba? Tulungan mo naman ako. Sabihin ng wife. Pag yung husband lang ang gumagawa, hindi naman sumusunod yung asawa, kala ko ba husband mo ako? Bakit ayaw mong sumunod bilang ama ng tahanan? Kaya kailangan coordinated si husband and wife. They work together. So the husband work with wife, the wife with the husband. They identify one another. The same din ang faith and works. If you have faith, sasabihin mo, I believe in divine healing. Then, show me the manifestation of divine healing. Diba? Or else, I will not believe your testimony. Diba? Sa harap ng mga tao, kapag nagpipreach ka, let's say, salvation. Believe in God, you will be saved. Repent. Diba? And you will be saved. Then makikita nila, titignan nila yung buhay mo kung nagrepent ka nga talaga.
Di ba? Naka-observe sila, repent daw. Pero may bisyo pa eh. Paano to repent? May bisyo pa. Di ba? So yung iyong testimony ay walang epekto. Kailangan faith and works meron pong patotoo. Pag sinabi mo, you must be born again, magbagong buhay na tayo, then yung buhay natin sa church lang, nagbabagong buhay, pero sa labas, walang pinagbabago. Hindi po mag-asawa yung faith and works ay yung patotoo. Kaya kailangan laging mag-asawa yung faith and works. Amen? Sabi nga doon, work together like husband works with a wife. Like a man says he's married, and yet he can produce and show his wife. Sa bawat okasyon, sinasabi niya, asan yung asawa? Married na ako eh. Oo nga, married ka nga eh. Ni minsan, di ko naman nakita yung asawa mo. Paano ka naging married? Hindi, secret married. Wala pong ganon, mga kapatid, sa mensahe. Once you are married, i-display mo yung iyong wife. Si King Ahasuerus, married. Sabi ng mga tao, our king is already married. We have a queen now. Sabi ng mga tao, but where is the queen? Ano sabi ng queen? Oy, wag mo na akong abalahin ha. Ahu. Hindi na binuo, dapat Ahasuerus. Ahu na lang tawag niya. Ahu. Ikaw na lang umarap doon. Wag mo na akong gambalain. Busy pa ako. Marami pa akong gagawin ng mga kolorete sa muka. Magpapapintura pa ako ng muka. Magpapakuryente pa ako ng buhok. Diba? Marami pa akong gagawin. Wag mo akong abalain. Ahasuerus. Pag nagdudumi na yung babae, pansinin niyo mga kapatid, hindi niya nawawala na yung respect eh. Let's say kung pa, Merlito, Litoy. Gano'n na lang tawag. Gano'n mga kapatid, si Basti. Kaya ang nangyari, sabi ng mga tao, eto, nagre-reflecto, married ang king, but where is the queen? Walang respeto ang queen sa king. Mahal na hari, malaki pong problema mo sa leadership. Pag may mga gathering tayo, hindi mo naman ma-represent ang queen. Lagi lang king. Diba? Pag ikay napaharap pa sa mga legalista, sabihin ka pa, binata ka no? Ganunin ka pa. Magmi-mission ka, binata ka. Hindi mo sinasama yung wife mo doon. Ay, lagot ka doon. Diba? So sa madaling salita, naghahanap ng manifestation yung mga tao. Kaya like a man says he's married and yet he can produce and show that he has a wife, you doubt his claim. Diba? Pagdududan nila ang iyong pag-aangkin. Diba? A man said, I'm married. Where's your wife? Amen? Oh, I don't know about that. See? Be kind-hearted for me to believe him. Napakahirap mo akong mapaniwala. Kaya when you have faith, wala namang visible manifestation ng iyong faith, any man can have a right to doubt your testimony. Kaya dito po mga kapatid, hindi po natin pinipilit, di ba? We believe divine healing. Kailan pag nag-pray po tayo, may answer. Tama mga kapatid? Or else, yung divine healing mo, intellectual lang. Kasi hindi nag-ooperate. Ganon din ang rapture. We believe the rapture. Tapos yung divine healing, hindi po natin ma-access. Yung divine healing, pinakamaliit na manifestation yon ng supernatural, ng quickening power. Can you say amen? I believe, yung katawan natin ngayon hindi pa glorified, but we are moving into that cycle. Our body now is materializing around that word. Pag nagkakasakit yan, may healing power din yung ating body na i-cure niya yan. Diba? Alam niyo po ba mga kapatid na ang katawan natin binigyan din ng kapangyarihan ng Diyos na may curing power? Amen?
Naniwala po ako dyan, doon sa misyon, masakit na masakit ang tiyan ko. Kaya ayokong kumain. Pag pinipindot ko, may sumasakit. Sabi ko, Panginoon, ano ba to? Ginagambala ako nito. Nawalan tuloy ako ng ganang kumain. Maging kila Brother Herman. So, prayer. Sabi ko, Lord, nasa mission ako. Kailangan mag-manifest yung iyong promise. Yun, bago ako umuwi, diniinan ko na ng diniinan. Wala na. Pinagaling na ako ni Lord. Diba? Kinlaim ko na yon. Kasi iba na yung iniisip ng isip ko eh. Pumunta ka na sa doktor. At ang isusunod sa'yo ng doktor ay, ano yun, sasaksakan ka ng tubo, yung tawag doon. Oh, yun, dalawa yun eh. Pag dito sinaksak sa'yo, endoscopy or colonoscopy, dalawa yun eh, di ba? Siyempre, kung ano-ano sasaksak sa isip mo, nasa mission ka. Ayun, bago umuwi, pinindot-pindot ko ulit, talagang diniinan ko. Ba, wala na. Thank you, Lord. Di ba? Nanghina ako sa biyahe. Sabi ko, ano ba ito, Lord? Papauwi na eh. Nanghina. Hindi ako makatayo. Parang nauupos. Thank God, mga kapatid. Prayer, mga kapatid. Taranta sila, Brother Abel. Massage. Tapos kung ano-anong langis. Ayun, sa biyahe rin mismo, na-receive ko yung aking healing. Yung aking kagalingan. Can you say amen? Kasi I believe, by faith, merong manifestation ng works. Pero aminin talaga natin, we are growing, we are getting older. Hindi po pabata. Can you say amen? Paedad na tayo. Kaya minsan, sinabi ko, patid na lang sa mga brother, ayoko na mag-rides, ang init. Diba? Kaya yun po mga kapatid, no? So, ang biyaya ng Panginoon sapat sa atin. I-claim natin. Once we have faith, i-claim ang manifestation ng faith. Diba? Kasi yun yung patotoo na yung pinaniniwalaan mo ay totoo dahil sa mga gawa na nakikita. Kaya sabing ganon, tayo din naman ay inihanda sa mga mabubuting gawa. Kasi kung puro lang faith yan, at by grace, we are saved by faith. Wala namang manifestation ng good works. I will doubt your testimony. Can you say amen? Kaya madali pong mangarap. Pero kinakailangan, pananampalataya po yung ating panghawakan. So si John Wesley, naka-88. 88 years old. So ako, 60. Maabot ko pa kaya yun? Amen. 28 years old na yon, mga kapatid. Magkakaroon ka na ng apo sa tuhod doon. Diba? Ibig sabihin, kung 28 years, si Celeste, 12, 28, magkakaanak na to si Celeste, magkakaapo na ako kay Celeste. Ganun, kung 88. Diba? So, ang Diyos ang may hawak ng lahat. Amen. Kasi 70 po sa Bible, sa natural na buhay, yung 70 boundary. Old man ka na. Si Brother din, old man. Pag naka-70 ka na, hayahay ka na. Ibig sabihin, bumoundary ka na. So meron pa tayong journey, pastor, na ilang years pa. So yung konting years ng ating journey, itrabaho na natin ang itrabaho sa Panginoon. At kami bilang mga old, pinaka lolo o father, gusto namin makita yung manifestation nyo. Bago man lang kami, di ba, lumipat ng dimension o another portals, makita ko, yung sister, hindi na pala absent. Yung brother, masipag na. Yung anak ko, active na. Di ba? Kesa mag-iiyak tayo sa huling panahon na it's too late. Diba? Siyempre, mas gusto namin makita yung manifestation nyo ngayon habang kami ay buhay. Diba? Pwede rin naman makita namin sa dimension. Kaya lang, kanino mo ipagyayabang? Kanino mo ipapakita na ikaw ay sumunod? Diba? Kaya nga sabi nga nung namatayan ngayon kayo pupunta, ngayon patay na. Nung namatayan.
Di ba? Ngayon, dalaw-dalaw, hingi ng tawad, patay na. Sabi nung namatayan. So, sa isang banda, parang may point. Ganon din sa paglilingkod natin sa Panginoon. Hanggat may magagawa pa tayo for the glory of God, gawin na natin ngayon. Kasi yung mga tao, di ba, kaya minsan nakita ko si nanay. Nanay, nakakaedad na. 80, 86, 87. Gustong-gusto niyang makarinig. Sabi ko, bilan ko nga ng hearing aid to. Hindi naman mahal eh. Sabi ng mga iba, mahal yan, mahal. Nag-click ako. Binili ko. Tuwan-tuwa, grabing kagalakan niya. Tuwan-tuwa siya. Nakakarinig na ako. So, yung ganun kasi yan na may bibigay mo sa mga may edad. Kasi ano na yung buhay nila eh. Pag ano na eh, paalis na eh. Diba? Nagre-rejoice na sila, mga kapatid. Kaya tayo dito, mga senior natin, alam nyo one thing, they desired. Makita yung mga anak nila maging totoo, seryoso. Amen. Maging yung mga apo nila, gusto rin nila na makita na may kainat ng mabuti. Nag-a-active sa simbahan. Amen. Gusto nila makita yung manifestation ng kanilang pananampalataya. So ayaw po namin, mga kapatid, na iiwan ang Church of God na ruin. Diba? Malungkot yun sa isang ministro na aalis, hindi nakapaghanda. Walang susunod na pastor, walang proper delegation ng mga authority. Dito po sa atin, dito sa church, okay na eh. Lahat may posisyon, may taga-ano ng tubig, di ba, pastor? May taga nakaayos dyan. Diba? Kaya masaya na kami sa nakikita naming manifestation nyo. Pero yung mga nahuhuli pa dito na pag-iiwanan, mamuhay na kayo. Diba? While it's day. Because the night is coming, papadating na ang ating gabi, napakahirap nang gumalaw pag ating gabi. Hayaan nyo na ang sanlibutan. Huwag na kayo mag-enjoy sa sanlibutan. Magwawakas din ang sanlibutan. I-implement na nila yung tinatawag na i-roll out na yung one world government sa 2030. Roll out. Yung digitalization 2030 whole world. Kasi ngayon roll out sa Europe, Sweden, iba't ibang bansa, China, yung mga modern country, roll out na ang ID system. Ano ba yung ID system? Gagamitin niya ng Antichrist para maging vehicle ng control. Control and dominion ng one world government. Pagpasok ng pagdating ng rapture, papasok yung one world government. Kasi pati faith ng tao, gusto nilang kontrolin. Kaya magkakaroon ng tinatawag na anong tawag dito? Yung ecumenical faith, ecumenical belief, na ang buong mundo hindi magkakagulo at ibibigay nila ang kanilang right hand of fellowship, ang support doon sa tinatawag na one world religion. Hindi po yan hindi po yan kwento-kwento lang, magkakatotoo yan. Kasi gusto nilang kontrolin ang body, spirit, and soul ng tao. Hindi lang ang body, pati faith nila gusto nilang sakupin. Kaya maiksi na ang panahon, mga kapatid. Huwag tayong padaya, mga kapatid, sa mga science. Gagamitin ng science para ma-implement ng kaaway ang kanyang dominion and control. Kapag full implemented na yung digital ID system, wala ka ng privacy sa iyong sariling bank account. Sila na tumitingin, magre-request ka na lang. Diba? May pera pa ba ako? Ikaw na nagtatanong, pera mo yun, may pera pa ba ako? Pag sinabi nila, hoy, wala ka ng pera. May lupain pa ba ako? May property pa ba ako? Sila na may control lahat eh. Yun ang mangyayari doon sa roll out. Yung vaccine nga nang i-roll out. Naturukan lahat ng tao eh. Diba? Nung i-roll out. Lalo na yung 666 system. Kaya this world is falling apart. Kapit na tayo sa mensahe, malapit na. Yung countdown nagsisimula na.
Di ba? Sana nga noong 2027 nila gustong i-roll out yung digitalization. Pero hindi kinaya. Meron silang nilagay na hanggang 2010 at 2030. So alam natin, mga kapatid, wala na pong patutunguhan ng buhay doon. Amen? Alam natin, maaring nag-rapture na. Diba? Sa pagitan ng taon na yan, ng 4 years na yan, 2026 to 2030. Diba? Maaring sa pagitan yan ay mag-rapture na, hindi natin alam. Gaano ngayon tayo kahanda, mga kapatid, na yung pananampalataya natin ay pwede na para sa rapture. Diba? Kaya ito na ang time. Diba? Na tayo yung magseryoso na. Kahit nga midweek, dumalo tayo rito. Diba? Punuin natin ito pag midweek para makita ni Lord, ang galing Kahit midweek parang Sunday. Bakit iba ba yung Sunday tsaka midweek? Parehas lang yun. Parehas lang na Panginoon yun na tinatawag natin. Kaya purihin ang ating Panginoon. Baka mamaya, 2:00 na to. 1:00 na. Diba? Yan, malapit na. 15 minutes na lang. Bago kayo kumontra, mga kapatid, ang pamilya ko muna kukontra dyan. Sabihin ni Sister Ann, di, ano yan? Sabihin ng mga anak ko, di. Diba? Kaya, yun po, gutom na kayo. Yun. Kaya si Pastor Florante pinauna ko para ma-divide yung time. Pero tapos na po. Tapos na yung ating sermon. Wala akong mensahe na dala. Sinusugan ko lang yung sinasabi ng ating mahal na kapatid. Kailangan talaga ang faith natin merong manifestation ng works. Kasi wala pong backup Diba? Parang sinabi mo lang, naniniwala ako. Asan ang backup ng iyong paniniwala? So yun po ang faith. Amen? Kaya maging balanse tayo sa pananampalataya at mga gawa. So God bless you all. Isama niyo po kami sa prayer. Pagbabakasyonin ako nung mga anak ko 5 days lang naman. Pagdating naman ng linggo, dito na rin kami. Ngayon, siguro si Brother Abel muna ang mag-midweek. So, yun, sinabihan ko si Brother Eden, medyo, sabi, bigay mo muna sa iba yan, Pastor. Linggo ang aking forte. May bisita sana rin tayo, 2 yan Pastor Dante, 2 kayo in-invite din ni Pastor Hill ng morning, siya yung preacher. Kaya hindi natin nakasama. So healing sa hilo at sakit sa ulo ni Sister Rose. I-ready yung kanta natin, Consecration song, 1 o 2. Healing sa infection, sa sugat sa paa, lagnat ni Brother Lloyd. 2 po yan. So tumayo po tayo at papanalangin po natin itong mga kahilingan. LBM, okay. Sama natin sa prayer, Sister Merly, sa kanyang LBM. Amen. Sa ulo ni Sister Rose, sa infection ni Lloyd sa paa at lagnat. So let's sing. Sama niyo rin kami sa prayer. Madaling araw po ang aming alis flight. Glory to God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Glory. Looking for something that will bring you joy. Hallelujah. For you want everything, but from your very own, there's something you want. Hallelujah. Glory. Till you sow your precious ground, who's in you before the world began. You carried her From unbelief and brought to a golden day, hallelujah. and that
Hallelujah, Lord. Tinataas namin sa iyo mga kahilingang ito. We believe by faith, Lord. Hallelujah. Na you are the healer. You are the great physician. You are our Jehovah Rapha who healed all diseases and sickness. Kaya si Sister Merly sa kanyang diarrhea, pagalingin mo siya, Panginoon. Sa iyong pangalan, pinaalis namin ang espiritu ng karamdaman na diarrhea. In Jesus' name. Hallelujah. Ganon din, Panginoon, ang infection, hallelujah, kay Lloyd sa sugat, sa paa, hallelujah, nag-cause ng lagnat sa iyong pangalan, hallelujah, any infection sa kanyang katawan, ay sinasaway namin right now in the name of Jesus Christ. Kiniklaim namin ang kanyang urgent healing. Hallelujah, in Jesus' name. Ganon din, Panginoon, hallelujah, kay Sister Rose, sa pananakit ng ulo o hilo, sa iyong pangalan, kiniklaim namin, Panginoon, ang kanyang complete healing and deliverance right now, in Jesus' name. Ganon din sa safe travel, pangunguna mo at provided way mo sa amin sa lahat ng lakad na ito hanggang makabalik. At ganon din ang aming family day. Ibigay mo sa amin ang mga nararapat na lugar at dako. Gabayan mo mga kapatirang maghahanap. Kaya salamat sa iyo, Lord. Hallelujah, sa iyong kalooban. In the mighty name of Jesus Christ, we give you back all the praises and glory and honor sa lahat ng mga mensahe mula pa kaninang maga. In Jesus' name we pray. Lahat magsabi po ng Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. Maupo muna po. At pinagtitiwala ko sa mga kabrother natin yung paghahanap nyo ng venue. Kaya kayo na bahala, no, Brother Abel, kung paano. At inform nyo lang kami. Kasi pagbalik na namin ng May 1 ang balik namin eh. Maga ba, G? Ayun, May 1. Didiretso na kami ron kung saan yung venue. So, yun po, mga kapatid, no? So, lagi lang tayo maging handa, no, sa, anniversary. Kung ang site ay kailangan maglagay ng mga tent, magbaong kayo ng mga tent, di ba? At yung rechargeable lamp or mga pan, kailangan lagi po tayong handa doon, parang Boy Scout. Kung meron mga tulugan, ipaubaya na natin yon kung hindi kakasya sa mga may maliliit na baby, gusto rin mag-camping, mga young people na may mga kadalagang isinama, doon na lang natin sila ilagay. So, God bless you all at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tapos na po yung ating gawain. God bless you all. Amen.